Tekstong Expository. Ito isang aralin sa ikalimang linggo sa Grade 7 Matatag Curriculum. At sa videong ito ay malalaman natin ang mga halimbawa ng tekstong expository, gayon din ang kahalagahan nito at malalaman din natin ang ambag nito sa pagpapalaganap ng impormasyon. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignator ng Filipino para sa karagdagang kaalaman at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tekstong expository? Ang tekstong expository ay mga sulating nagbibigay ng impormasyon na may kinalaman sa agham, kasaysayan at agham panlipunan. Ang layunin nito ay magbigay ng dagdag na kaalaman sa mambabasa kaugnay sa mga bunga ng pananaliksik, pagsusuri, pagluluto o anumang mahalagang paksa. Ilan sa mga pangunahing halimbawa ng tekstong expository ay ang mga sumusunod. Una, journal. Ito ay publikasyon ng mga siyentipikong pananaliksik at pag-aaral na maaring matagpuan sa online o mga silid-aklatan. Ang mga peer-reviewed journal ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga dalubhasa bago mapahintulutang malathala. Kalimitang mga paksa ng artikulo ay may kaugnayan sa kasaysayan, kultura, lingwistika, agham, matematika at iba pa. Ang kabuuan ng artikulo sa journal ay mababasa sa abstract nito ay nagpapakita ng kabuuan ng lagom ng pananaliksik. Pangalawa, ang personal na sanaysay. Ito ay uri ng sanaysay na tumatalakay sa aktwal na karanasan ng manunulat sa kanyang buhay. Halimbawa nito ay ang 6 na Sabado ng Beyblade ni Ferdinand Pisigan Harin na tumatalakay sa naging karanasan ng manunulat at ng anak niyang namatay sa cancer. Noong 2005 ay nagwagi ng ikalawang gantimpala ang sanaysay sa Don Carlos Palanca at naisalin sa English ni John Laymar C. Toledo noong 2023 sa pamagat na 6 Saturdays of Beyblades and Other Essays sa ilalim ng Penguin Random House SEA. Ilan pa sa halimbawa ng kalipunan ng mga personal na sanaysay ay ang Connect the Dots ni Genaro Gojo Cruz at ang It's Raining Men ni Beverly Wico C. Pangatlo, kasaysayan. Paglalahad ito ng mga bagong konsepto o argumento hinggil sa mga impormasyong historikal. Ginagamit ang mga artikulo sa mga diskursong may kaugnayan sa agham panlipunan. Ilan sa mga halimbawa ay ang mga pampleto kaugnay sa martial law, anti-terror law at ang mga panukalang batas na ikinakampanya pa lamang sa publiko. Pang-apat, heograpiya. Nagbibigay ito ng impormasyon sa lokasyon ng isang lugar, pasyalan o parke at nanggabay kung paano mararating ang nasabing lugar. Tinatalakay rin sa artikulo ang uri ng transportasyon na magagamit sakaling pupuntahan ng isang lugar pati na ang mga atraksyon na matatagpuan dito. Panglima, recipe. Ito ay nagsisilbing talaan ng mga pamamaraan kung paano lulutuin ang isang uri ng ulam o potahe, kasama sa listahan ng mga sangkap na kinakailangan na maaring makatulong sa sinumang interesadong magluto. Tandaan, ang mga halimbawa ng tekstong expository ay ang mga sumusunod. Una, journal. Pangalawa, ang personal na sanaysay. Pangatlo, ang kasaysayan. Pang-apat, ang heograpiya at ang panglima ay recipe. Bakit mahalaga ang mga tekstong expository? Mahalagang pag-aaral ng tekstong expository dahil ito ay nagbibigay ng kaalaman, paliwanag at impormasyon sa malinaw at lohikal na paraan. Narito ang mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, pagpapalawak ng kaalaman. Ang tekstong expository ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Sa pamamagitan nito, natututo ang mga mambabasa ng bagong kaalaman na maaaring gamitin sa pang-araw-araw na buhay o sa akademikong larangan. Pangalawa, pagsasanay sa kritikal na pag-iisip. Sa pagbabasa at pagsusuri ng tekstong expository, natutulungan ang mambabasa na mag-isip ng mas kritikal,
Suriin ang lohikal na impormasyon at tukuyin kung ito ba ay totoo, bias o opinyon. Pangatlo, paghahanda sa pagsulat at pagsasaliksik. Ang pag-aaral ng tekstong expository ay mahalaga para sa mga mag-aaral upang matutong magsulat ng malinaw at organisadong impormasyon. Mahalaga rin ito sa pagsasagawa ng mga proyekto, pananaliksik at iba pang gawaing pang-akademiko. Pang-apat, epektibong paghahatid ng mensahe. Ang tekstong expository ay naglalayong magpaliwanag ng direkta at walang paligoy-ligoy. Sa pag-aaral nito, natututo ang mambabasa na maglalahad ng ideya o impormasyon sa paraang madaling maintindihan ng iba. Panglima, pagpapalawak ng kakayahang komunikatibo. Ang pag-aaral ng tekstong expository ay tumutulong sa pagpapabuti ng kakayahan sa pagbasa at pag-unawa ng iba't ibang anyo ng impormasyon, tulad ng mga ulat, sanaysay, artikulo at iba pa. Pang-anim, pagpapanday ng pagkaresponsableng mamamayan. Sa pamamagitan ng tekstong expository na ipakikilala ang mahalagang isyu sa lipunan, agham, ekonomiya at iba pang larangan. Ang kalamang ito ay nakatutulong upang maging aktibong kalahok ang mga tao sa mga diskurso at solusyon para sa mga isyong panlipunan. Tandaan, ang pag-aaral ng tekstong expository ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at paggamit ng kaalaman sa mas kapaki-pakinabang na paraan. Ngayon ay puntahan natin kung ano ang ambag ng iba't ibang tekstong expository sa pagpapalaganap ng impormasyon. Ano ang ambag ng iba't ibang tekstong expository sa pagpapalaganap ng impormasyon? Ang iba't ibang tekstong expository ay may mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng impormasyon dahil ito ang ginagamit upang magpaliwanag, magbigay ng kaalaman at maglahad ng mga ideya sa malinaw at organisadong paraan. Narito ang mga ambag ng mga ito. Una, nagbibigay ng malinaw na paliwanag. Ang tekstong expository ay naglalahad ng mga impormasyon sa lohikal na paraan, kaya't naipaliliwanag nito ng maayos ang mga mahalagang ideya, konsepto at proseso. Halimbawa, sa mga sanaysay, na ipapakita ang paliwanag tungkol sa mga isyong panlipunan o personal na pananaw. Sa artikulo, na ibabahagi ang mga bagong kaalaman o balita na madaling maunawaan ng iba. Pangalawa, pinapadali ang pag-unawa ng komplikadong paksa. Ang mga tekstong tulad ng description at pagbibigay definisyon ay tumutulong upang gawing mas simple ang mahirap na unawaing konsepto, gaya ng mga teknikal na paksa sa agham, matematika o teknolohiya. Halimbawa, sa mga tekstong nagbibigay definisyon, napapaliwanag ang mga salitang teknikal o bagong termino upang mas maunawaan ng mambabasa. Pangatlo, nagpapalaganap ng makabuluhang impormasyon. Sa pamamagitan ng tekstong naglilista o enumerasyon na ibabahagi ang mahalagang detalye o datos tungkol sa isang paksa, tulad ng mga estatistika, hakbang-hakbang na proseso o mahalagang katotohanan. Halimbawa, ang mga impormasyon tungkol sa kalusugan ay nakakatulong sa pagbibigay kaalaman sa publiko. Pang-apat, nagtuturo sa kritikal na pag-iisip. Ang tekstong expository tulad ng pagsusuri o sanhi at bunga ay tumutulong sa mambabasa na makita ang lohikal at koneksyon ng mga ideya. Sa ganitong paraan, natututo ang tao na mag-isip ng mas kritikal at suriin ang impormasyon. Halimbawa, ang pagsusuri ng epekto ng global warming ay nagbubukas ng kamalayan sa mga dahilan at posibleng solusyon nito. Panglima, nagpapahayag ng objektibong impormasyon. Dahil ang tekstong expository ay objektibo, napapanatili nito ang kredibilidad ng impormasyon at tinutulungan ang mambabasa na makuha ang tamang datos o detalye. Halimbawa, ang mga ulat na pang-agham o pahayag mula sa gobyerno ay gumagamit ng expository upang magpaliwanag ng sitwasyon ng walang pinapanigan. Pang-anim, nagpapalaganap ng kamalayan at edukasyon. Ang mga tekstong expository tulad ng mga artikulo sa pahayagan,
journal at online na blog ay nagbibigay ng edukasyon at kaalaman sa mas malawak na audience. Halimbawa, ang mga online artikulo tungkol sa digital literacy ay tumutulong sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa paggamit ng teknolohiya. At pampito, pinapalawak ang komunikasyon sa lipunan. Ang expository ay nagiging tulay upang maiparating ang mahalagang impormasyon sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa tulong nito, mas naintindihan ng publiko ang mga isyong panlipunan, kultura o pandaigdigang kaganapan. Halimbawa, ang mga ulat sa ekonomiya o edukasyon ay nagbibigay kaalaman sa mamamayan tungkol sa mga bagay na may epekto sa kanilang buhay. Sa kabuuan, ang iba't ibang tekstong expository ay nagsisilbing daluyan ng kaalaman at impormasyon na mahalaga sa pagbuo ng kritikal, edukado at responsableng lipunan. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa tekstong expository. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.